Ako po si Loida N. Caballero. Ako po si Riza Macaraig. Mula po nung pagkabata ko, ang nakagisnan ko pong relihiyon ay ang Katoliko. Masiglang kaanib ako noon sa Katoliko bilang Legion of Mary, Lady of Lourdes. Lagi po kaming nagsisimba, everyday halos. Dahil pagdating po ng alas 6 ng hapon, ay nagkakaroon kami ng orasyon at nagnonovena. Kami pong buong pamilya ay marami pong isinasagawang practices sa aming relihiyon. Isa na po rito ay ang Pasko. Pag dumating na po ang buwan ng November, after ng Todos los Santos, talaga pong excited ang lahat dahil nga po darating na ang Christmas. Sa aming mga Katoliko ay kapag nakompleto mo po yung simbang gabi, sa panghuli po at darasal ka, matutupad po ang kahilingan mo. Tutuparin po ng Panginoong Diyos. Kaya po tuwing simbang gabi, pag napapakinggan po namin yung tunog ng kampana, talagang mabilis po agad kaming kumikilos para mag-prepare po papuntang simbahan. Almost 27 years, ayun ang paniniwala ko talaga. Talaga pong hindi nagbabago sa isip ko na yung December 25, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag may mga debate po na about kunyari po sa Pasko nga po, pinipilit ko po talaga na may Pasko. Ayaw ko po talaga mag-Iglesia ni Cristo dahil nang uusig po talaga ako sa kanila. Noong pong panahon na naninirahan na kami ng Manila dahil may asawa na nga po ako, magsisimbang gabi nga po ako, napansin ko po na medyo late ako dumating. Ako po ay nandun lang sa labas ng simbahan. Nakita ko ang mga kabataan na nakabihis. Maayos po ang kanilang kasuotan. Sinundan ko po yung mga kabataang yon. Sumakay sila ng jeep. Hindi ko alam na ang pupuntahan pala nila ay kapilya ng iglesia. Noong 2018 po, dun po ako simulang anyayahan ng aking pinsan na Iglesia ni Cristo. Pinagbigyan ko lang po talaga yung pinsan ko na makinig po ako sa Iglesia ni Cristo. Pagdating ko dun sa kapilya ng iglesia, pinagmamasdan ko kung ano ang ginagawa nila. Nakita ko po na sila ay nananalangin. Nung una po, hindi po talaga ako kumbinsido sa mga aral nila. Pero nung makailang buwan po na sinisikreto ko pa nga po sa mga magulang ko na ako po ay nag-start na po ng pagpapadoktrina, napansin ko po na sobrang welcoming po ng mga kapatid. Tapos yung mga aral po, talagang totoo po, lahat po nababasa sa Biblia. Kaya po, sobrang ibang-iba po siya sa dati pong relihiyon. Kaya po, nahimok po ako na mag-Iglesia ni Cristo at magpatuloy po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Lahat po ng tinatanong ko, pag ako'y nagtanong, kahayman at 10 taon na nag-aral ang mga pari, nabanggit ko po yun doon sa isang ministro na nagturo sa akin, hindi nila nabasa yan, nabawal pala. Nabawal pala ang mag-sign of the cross, ang lumuhod sa mga rebulto sa loob ng simbahan, at lalong higit po na ipinagbabawal ang pagsunod sa tinatawag na Christmas. Hindi pala po totoo yun at yun ay gawang pagano. Di ngayon ko po naunawaan na sa habang tumatagal, nadadagdagan po ang kaalaman ko na yung palang mga sinunod ko nung araw ay yung pala po'y mali. Ang Pasko po na pinagdiriwang ng mga Katoliko na pinaniniwalaan po na kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi naman pala po naaayon sa Biblia. Mula po nang maunawaan ko na ang lahat ng mga ginagawa namin o ginagawa ko sa loob ng Iglesia Katolika ay labag pala sa aral ng Panginoon Diyos. Hindi po ako nag-atubili. Hindi po ako yung nag-alinlangan na iwan ang lahat ng yan. Doon ko po nalaman na ito po ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sapagkat alam ko po na sa araw po ng paghuhukom, maliligtas po ako. Higit na pinagpapasalamat ko sa Diyos ay ang karunungan na ipinagkaloob niya sa akin na makilala ang tunay na aral, ang tunay na Iglesia ni Cristo, at habang buhay na kami ay tutupad na aming mga tungkulin.